So tayo po ay magkapatuloy sa ating pag-aaral in Psalm chapter 6. Okay? Last week ating inaral yung Psalm 6 verses 1 to 5 kung saan ating inaral yung paghingi ni David ng mercy sa ating Diyos bilang isang magandang example sa atin ng panalangin. Tayo din ay inaanyayahan ng Diyos na lumapit sa Kanya ng may mapagkumbabang puso na hindi tayo mahiya at matakot kundi ating ihayag ang nilalaman ng ating puso sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman sa ating application last week, mahalaga na mapaalalahanan tayo na confession leads to restoration, that God's mercy is greater than our guilt, and suffering can be a pathway to growth in faith. So yun po yung tatlong application na ating pong natutunan sa ating pag-aaral in verses 1 to 5 or sa buong Psalm chapter 6. So mahalaga po na atin pong makita kung ano ba yung mga bagay na dapat po nating matutunan doon. So ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa verses 6 to 10 ngayong gabing ito. So tingnan po natin yung ating passage in Psalm 6 verses 6 to 10. It reads there, I am weary with my moaning. Every night I flood my bed with tears. I drench my couch with my weeping. My eye wastes away because of grief. It grows weak because of all my foes. Depart from me, all you workers of evil, for the Lord has heard the sound of my weeping. The Lord has heard my plea. The Lord accepts my prayer. All my enemies shall be ashamed and greatly troubled. They shall turn back and be put to shame in a moment. So ang verses 6 and 7 ay bahagi pa rin po ng paghingi ni David ng mercy sa ating Panginoong Diyos. Okay? At dito tayo ngayon magpapatuloy. So last time atin po itong sinimulan yung David's distress. Tayo lamang po ay magkapatuloy dito sa verse 6 and 7. Okay? Nasubukan na ba ninyo na umiyak ng todo sa ating Diyos? Siguro halimbawa ni David dito ay hindi isang exaggeration kung hindi paglahad ni David ng kanyang tunay na kalungkutan sa kanyang kinaharap sa buhay. Sa unang line ng verse 6, siya ay pagod na sa kanyang pag-ungol o pagdaing sa kanyang sitwasyon. Siguro lahat naman tayo na naka-experience na ng ganyan, yung tayo po ay tunay na napapagod na sa pag-iyak o kaya napapagod na sa sitwasyon na mahirap na ating pinagdaraanan sa buhay. Siguro in English din, pwede natin gamitin yung salitang grief, okay, o pagdadalamhati. Sa ibang salita, labis na kalungkutan. We may have fallen into that situation. Maaring yung iba siguro dahil bata pa, maaring hindi pa, pero ako, I've gone through a lot of grief in my life at siguro hindi malayo sa akin yung experience na kinakaharap din ni David at that time. At dahil sa labis na kalungkutan na ito, sa bawat gabi, sabi nga ang kanyang higaan, okay, hinihigaan ay puno daw ng kanyang luha. Okay, so ibig sabihin maraming luha siyang nilalabas. Okay, o iniiyak at that time. Then he follows it up sa third line dito to fully express yung kanyang grief. Okay, uulitin niya ang line 2 in a different expression. Sabi nga, I drench my couch with my weeping. So parang inuulit niya ito to express yung lalim talaga ng kanyang kalungkutan at talaga siyang umiiyak. Okay? So puno siya ng kalungkutan at that time. So ito yung picture na nilalahad ni David sa kanyang panalangin. Okay? Sa ibang psalm ating mababasa itong grief din ni David na ito ay madalas niyang ginagawa sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So hindi po ito something na dito lamang sa Psalm 6 nangyari, kundi sa iba't iba pang mga Psalms makikita natin ito. Let me give you two examples. Sabi po dito sa Psalm 31 verse 9 to 10, si David din po ang author nito. Sabi niya doon, Be gracious to me, O Lord, for I am in distress. My eye is wasted from grief. My eyes is wasted. So, siguro parang namumugto na yung mata niya, no? My soul and my body also. So, ibig sabihin, pagod na siya, nahihirapan na siya at that time. Verse 10, For my life is spent with sorrow and my years with sighing. My strength fails because of my iniquity and my bones waste away. Siguro ito mas directed siya dito na puno siya ng kalungkutan dahil sa kanyang nagawang kasalanan.
Okay? So maganda na makita po natin yun. Ganito ba tayo din kapag tayo ay nagkakasala sa ating Panginoon? Lalo na siguro kung may mga alam kayong kasalanan na paulit-ulit ninyong nagagawa na parang na napapansin ninyo na nagiging lifestyle na ninyo at siguro na napanghihinaan na kayo ng loob na may pag-asa pa ba na ako ay mabago. Siguro ganito dapat yung ating expression of our sorrow with sin. Katulad ni David dito sa kanyang nagawang kasalanan, makikita natin na tunay na puno siya ng kalungkutan. Not only in Psalm 31, another example is in Psalm 69 verse 3. Sabi din dito ni David, I am weary with my crying out. So napapagod na daw siya sa patuloy niyang pag-iyak. Okay, my throat is parched, my eyes grow dim, with waiting for my God. So dito, as an example is we can cry to God. Okay, katulad ni David, this is an example given to us. If we have sinned, be sorrowful. Okay, mahalaga po na meron po tayong tunay na pagkilala sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos at tunay na meron tayong takot sa Kanya at magkaroon po ng tunay na kalungkutan kung tayo man ay nagkakasala sa Kanya. Hindi man kunyari may kasalanan tayong nagawa kung tayo man ay puno lamang ng kalungkutan dahil sa hirap, 'di ba, sa mga challenges na ating kinakaharap, sa mga struggles na ating kinakaharap sa ating buhay every day, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon na alam mo, may humility at tunay na ini-express po yung ating emotion sa kanya. So, from verse 6 to 7, magkapatuloy si David sa kanyang description ng kalungkutan. Okay? So, in verse 7, sabi nga, kung babalikan lamang natin ito, my eye waste away because of grief. In a simple way, in our context, maari na yung kanyang mata ay namumugto na sa sobrang pagluha. Kaya nga minsan yung ibang mga umiiyak ay alam natin na umiyak. Okay, dahil nakikita natin ito sa kanilang mga mata. Then in line 2 of verse 7, ating mababasa ang reason kung bakit siya puno ng kalungkutan. It grows weak because of all my woes. So makikita natin ngayon dito yung context. So may kalungkutan siya at madalas dito makikita natin sa mga Psalms ni David, kanyang nababanggit ang kanyang mga kaaway. Okay, mga taong laban sa kanya at na nais siyang patayin. Hindi lamang may intention silang patayin si David, kundi sila din ay puno ng pagkukutya sa kanya, lalo na sa kanyang Diyos. So kaya dito may kalungkutan si David. Okay, nahanap siya, siguro nais siyang patayin, and at the same time marami siyang naririnig na hindi magagandang bagay patungkol sa kanyang Panginoong Diyos. So ito yung kanyang sitwasyon. Siguro you would think also, siguro kung inyo po itong babasahin, pero Brother Jay, wala naman akong kaaway o mga taong nais pumatay sa akin. Hindi ko nararanasan yung mga yan. Hindi lang ninyo alam. Okay, baka mamaya meron din talagang gusto. Okay, joke lamang po 'yon. For sure wala naman sigurong gustong pumatay sa atin na nakatulad ng kay David. Okay, wala man tayo doon sa sitwasyon ni David, pero ito ay paglalarawan sa atin ng isang halimbawa na ang ating Diyos ay nakikinig sa ating pinagdaraanan sa ating buhay. Okay? Na tayo, iba man ang ating sitwasyon o hirap na ating kinakaharap ngayon, ikaw ay maging open sa ating Diyos. Okay, maging bukas po tayo sa ating Panginoong Diyos. Mag-pray po tayo ng, alam mo yun, with full of emotion. Huwag po tayong mahiya. Okay? Sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ihiyag mo sa Kanya ang laman ng iyong puso. Kung naiiyak ka, umiyak ka. Okay? Sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kung puno ka ng kalungkutan, ihayag mo ito sa ating Panginoon. Okay? Ikaw ay Kanyang pakikinggan. Ikaw din ay Kanyang sasagutin. Okay, ito ngayon, yung bridge is sa susunod na verse na ating aaralin. So siguro makaka-relate po tayo doon sa emotion, sa full of emotions na panalangin dito ni David, makaka-relate po tayo dito. And then syempre with all of those grief na meron ipinapakita sa atin si David dito from verse 1 up to verse 7, makikita naman natin yung kanyang renewed hope. Okay? Sa verse 8 up to verse 10. Sabi po doon, depart from me all you workers of evil, for the Lord has heard the sound of my weeping. The Lord has heard my plea. The Lord accepts my prayer. All my enemies shall be ashamed and greatly troubled. They shall turn back and be put to shame in a moment. Ating aaralin ito ng isang buo dahil from verse 8 to 10 ay
paghayag ni David ng pagsagod ng Diyos sa kanyang panalangin. So, from that short prayer, sa kanyang humility, then may verse 10, may kasagutan kaagad ang ating Panginoon sa kanya. So verse 8, makikita natin dito yung pag-denounce ni David laban sa kanyang mga kaaway. Sabi niya doon, "Depart from me." Lumayo kayo sa akin. Sino yung kausap dito ni David? Sabi nga niya, "All you workers of evil." So nakita na natin yung context na yun sa verse na ating inaral kanina kung sino yung kaaway ni David, kung bakit siya malungkot. Ngayon, dinidenounce niya itong mga taong ito. Dahil sa makasalanan nilang plano at paglaban sa ating Panginoong Diyos, sila nga naman ay mga evil, mga workers of evil. So sila ay mga masasama at makasalanang tao na walang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Dito sa verse 8, makikita natin ang matibay na confidence ni David sa ating Diyos. Hindi ito isang kathang-isip lamang niya, kundi ito'y nag-uugat sa katotohanan patungkol sa karakter ng ating Panginoon. Saan nanggagaling yung kanyang confidence? Kung bakit niya nasabi sa verse 8 bigla, alam mo, umiiyak siya and then biglang nagbago yung kanyang heart dito sa verse 8. Verse 9, makikita natin dito po nanggagaling yung kanyang confidence. "The Lord has heard my plea, the Lord accepts my prayer." Siguro ang maisip ninyo ay, paano ito nangyari? Okay, paano siya sinagot ng ating Panginoong Diyos? Okay, meron bang small still voice siyang narinig at that time? Siyempre dito makikita natin ito ay pagbibigay ng confidence ng Diyos kay David. Hindi natin ito makikita, hindi ito na-describe in the Psalms, pero siguro we can picture it this way. Okay, hindi natin ito maipalawanag, pero kung ikaw ay isang mananampalataya, tayo din ay nakaranas nito sa ating buhay. Hindi po pwedeng hindi. As a Christian who prays, who goes to God, na-experience po natin ito. Siguro, as an example, sa mga oras siguro ng puno ka ng takot o pag-aalinlangan o puno ka ng kalungkutan, nang parang wala kang lakas na magawa ang kahit na ano sa iyong buhay, at dahil ikaw ay nagpakumbaba, lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang awa at biyaya, sa maraming pagkakataon ng ating Diyos ay sumagot at kanya kang binigyan ng kalakasan, ng karunungan, ng wisdom, ng kakayanan na magawa ang kalooban ng Diyos. Na-experience niyo yun for sure, di ba? Yun parang down ka, okay, discouraged ka, and then because you prayed, okay, dahil ikaw ay nagpakumbaba, inamin mo ang iyong kawalan, siguro ang iyong kasalanan din at hiningi ang kanyang tulong, bigla tayo na i-strengthen. Diba? We experience that as Christians. At hindi ito something na parang miracle, pero yun po yung pagsagot ng ating Panginoon na pinapalakas kanya sa mga sitwasyon kung saan kinakailangan mo ang tulong ng ating Panginoong Diyos. At maraming pagkakataon na ito po ay aking na-experience in my life. Na ang Diyos, kanyang pinalakas ang aking puso na maging matatag sa mga oras ng pagsubok. Diba? Kasi lahat tayo na panghihinaan talaga ng loob eh. But when we pray, we are being reminded by the Holy Spirit dahil nasa ating yung banal na Espiritu. We are being reminded by the Word of God dahil nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Yun din yung nagsisilbing kalakasan natin. At doon natin natatagpuan at doon natin natatanggap ang kasagutan ng ating Panginoong Diyos. Hindi dahil may narinig tayong kakaibang salita, kung hindi nababasa natin ito sa kanyang salita. Kaya nga importante ang Bible reading at ang prayer. Kasi when you pray at tapos wala kang alam sa salita ng Panginoon, paano kikilos ang banal na Espiritu upang paalalahanan ka ng mga pangako ng Diyos? Imposible. So kung ikaw ay Christian at wala kang binabasa at wala kang paglago sa salita ng Panginoon, walang magiging paalala sa iyo ang banal na Espiritu. Pero kung ikaw ay patuloy na nagbabasa, na nababasa ang pangako ng Panginoon, ang banal na Espiritu kikilos at yun yung magsisilbi na ating kalakasan at hope sa ating buhay. So mahalaga na makita at mapicture po natin yun. Pero kailangan po dito is always a humble heart. Okay? Wala pong strength, wala pong wisdom. Kung ikaw ay magpapatuloy lamang na mapagmataas na tao, hindi mo mararanasan ang pag-renew ng pag-asa na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong tunay na nagpapakumbaba. At dahil sa confidence na ito, alam ni David ang gagawin ng Diyos sa mga taong makasalanan.
Makikita naman natin yan from the Old Testament up to the New Testament. Alam natin na may consequence ang mga tao na gumagawa ng kasalanan. So doon natin siya nakukuha. Hindi dahil masasama kayo. Hindi, makikita natin ito dahil ang Diyos ay laban sa kasalanan. Kaya nga doon, sabi nga in verse 10, all my enemies shall be ashamed and greatly troubled. They shall turn back and be put to shame in a moment. They will be punished. They will be put to shame. There will be an immediate consequence sa kanilang pagiging makasalanan. Mahalaga na maunawaan ninyo ang lesson na mayroon tayo dito sa Psalm chapter 6. Okay? Kaya Brother Jay, bakit natin ito inaaral? At mahalaga, syempre, yung mga bagay na aking ibinabanggit kanina at itinuturo. Siguro maganda na makita natin, not only that we go back, kasi mahalaga when we study the Old Testament, we are to be reminded of Romans 15 verse 4. Okay? Siguro another passage is in 1 Corinthians, pero ito po yung pinakamalapit na mahalaga na makita natin. As Christians ngayon, in our time and our day, dahil syempre, tagal na sinulat ni David yung Psalm 6. Sabi sa 15:4 ng Romans, for whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through encouragement of the scriptures, we might have hope. So when we study, katulad po nitong penitential psalm dito sa Psalm 6, upang tayo magkaroon palagi ng pag-asa. So kung ikaw ba ay nawawala ng pag-asa, you go back to the Old Testament. You go back to the examples of the people nung panahon na yun, kung paano sila in-encourage ng ating Panginoon at kung paano sila pinalakas ng ating Panginoon. So ikaw ba sa maraming pagkakataon ay napaghihinaan ng pananampalataya, nawawala ng pag-asa? Ano ang lesson ay tinuturo sa Psalm 6? Tulad ni David, ito po yung tao na tinatawag nga the man after God's own heart, na panghihinaan din po siya ng puso. Okay, nawalan din siya ng pag-asa. Pero dito as an example, tayo din katulad ni David, hindi po tayo nalalayo sa kanya. Tayo ay tutulungan ng ating Panginoong Diyos. So in application, as we end, ano ang itinuturo sa atin na example ni David? Okay, ano yung mga bagay na dapat nating matutunan? Ang manalangin ng may pagpapakumbaba. Okay? At bukas ang ating puso sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So humility and open heart. Okay? Inyong ihayag sa Kanya ang inyong nararamdaman, ang kalungkutan, ang hirap na iyong nararanasan. So pray, huwag po kayo mahiya. Okay? Ini-encourage po tayo sa Psalm 6 na magkaroon po tayo ng ganitong klaseng paglapit sa ating Panginoong Diyos. Alaman ito ng Diyos, pero nais niya na ikaw mismo ay maghayag nito sa Kanya nang may pagkilala sa Kanya, sa Kanyang kalakasan, karunungan at pagiging Diyos. Mahalaga po na nanggagaling din kasi sa atin ito Kasi yung iba sasabihin ng iba, hindi, alam na naman ni God kung na yung nasa heart natin bago ko pa nga sabihin ang isang panalangin, alam niya na ito Hindi ka na nag-pray. Kasi alam na naman niya. Hindi po, you express it. Okay, nais po ng ating Panginoon na ito po ay mailabas natin sa ating mga labi. Sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ang ating puso ay puno talaga ng kalungkutan, ito po ay dapat ilabas po natin sa ating mga labi. So hindi naman po kasalanan ito, pero ito po ay pag-reveal lamang na Lord, kailangan po talaga kita. Tulungan niyo po ako sa aking mahirap na sitwasyon. So ito din po ay pagpapakita ng pagdidepende sa ating Panginoong Diyos at pagtitiwala sa Kanya. So nais lamang ng Panginoon kung tayo ay inilagay sa sitwasyon na mahirap, sa suffering situation, or struggling situation, nais lamang ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya at magdepende sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Kung ito ang katayuan ng iyong puso sa harap ng ating Diyos, ano ang pangako sa ating pag-aaral? Okay, what is the promise given here in our study? Ang Diyos ay sasagot sa ating panalangin katulad ng ginawa niya kay David. He answered his prayer. Hindi ito ayon sa kagustuhan natin, hindi ito yung pagsugot kasi minsan sinagot ako ng Panginoon tapos ang feeling mo yung dahil may gusto akong mangyari at sinagot niya. Hindi po dapat tayo ganun, We have to change that kind of attitude. Yung anuman ang maging sagot ng ating Panginoon, we leave it to God. Okay? Kumbaga we entrust Him. Lord, may kalungkutan po ako, may sitwasyon po ako mahirap. Lord, sagutin niyo po ito ayon sa iyong kalooban.
Kasi minsan meron na tayo kagad iniisip na nais natin eh. So hindi po dapat tayo ganun. Kaya nga open heart, kaya nga may humility, may pagpapasako po itong kasama. Okay? So hindi ito ayon sa kagustuhan natin kung ating Panginoong Diyos ay sasagot, kundi ayon sa kanyang kalooban para sa kanyang kaluwalhatian. So ang kasagutan sa ating panalangin ay kapayapaan ng puso. Okay? Magkakaroon po tayo ng kapayapaan. So malalaman ninyo yan kung tunay na nakita ninyo ang pagsagot ng ating Panginoon. There will be peace in our hearts. Okay? Kasiguruhan ng kanyang presensya. There's an assurance of His presence. Ibig sabihin, during the time na ikaw ay malungkot at alam mo na sumagot ang ating Panginoon, magkakaroon ka na hindi, kasama ko ang Panginoon. Okay? Not only that, you will have, sabi nga, kapanatagan ng isip. Okay? Sa anuman ang nangyayari, ating kasama ang ating Diyos at hindi niya tayo papabayaan. Okay? So, ibig sabihin, magkakaroon po tayo na only peace of heart, but also peace in our mind. Okay? Na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. May pagtitiwala na sa Kanya, na siya ay kikilos ayon sa Kanyang nais at para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi man ito ayon sa plano o nais natin, pero ito ating itinataas na ang lahat ng ito sa ating Panginoong Diyos. So prayer then brings assurance in God, comfort in our time of suffering, peace in times of affliction. So kaya po manalangin tayo palagi. Kung ikaw ba ay naguguluhan at hindi mo alam ang nangyayari sa iyong sitwasyon o sa iyong buhay, kung parang wala kang direksyon sa iyong buhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, alam mo yun, kung sinasabi mo Christian ka pero yung buhay mo ay parang walang direksyon, walang nangyayari, walang paglago, then go to God. And the Lord will give you direction. Mahalaga na tayo po ay patuloy na lumalapit sa Kanya. At maging aware po nawa tayo sa ating pangangailangan sa ating Panginoong Diyos. Maging aware po tayo na tayo ay tunay na dapat na sa bawat pagkakataon ay nagpapakumbaba at patuloy na nanalangin sa ating Panginoong Diyos. So pray and humble yourselves before God. Okay? So, before we end, tayo po